Magandang umaga mga kaibigan! Handa na ba kayo mag-aral? Ang ingay naman, ang aga-aga pa. Nag-aaway na naman sila. Makalayo nga muna. Ana Joy, Ana Inger, huwag kayong mag-away. Oh, mga ka-Gen H, nakita niyo bang iba't ibang emosyon sa aking isipan? Nandiyan ang joy, sadness, disgust, at anger. Pero ano man ang nararamdaman natin ngayon, mahalagang matutuhan kung ano ba rito ang helpful o unhelpful feelings. Tara at sama-sama nating alamin ang helpful at unhelpful feelings. Mga ka-Gen H, for sure, napapansin nyo naman na ang bawat isa sa atin ay nakararamdam ng iba't ibang emosyon. Minsan ay masaya tayo, tapos ay makararamdam ng kaunting lungkot. Tapos, biglang magiging kalmado rin kalaunan. Huwag kayong mag-alala dahil normal lang ang makaramdam ng ganitong mga emosyon. Ngunit, dapat ay maging aware tayo at matutong i-manage ito upang hindi maapektuhan ang sarili o makasakit ng mga tao sa paligid natin. Halimbawa, itong si Ron. Madalas siyang nakikitang malungkot, minsay iritable at hindi masyadong nakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Ito naman ay si Marie. Siya ay palangiti at masayahin. Siya rin ay friendly at mahilig makipag-usap o makipaglaro sa kanyang mga kaklase. Anong napapansin niyo sa kanilang dalawa? Kapansin-pansin na magkaiba ang emosyon ni Ron at ni Marie. Masasabi natin na si Marie ay nakararanas ng mga helpful feeling dahil sa positibo niyang mga emosyon, gaya ng pagiging masayahin at pakikisalamuha niya sa iba. Samantala, si Ron naman ay may mga emosyon na hindi nakatutulong sa kanya at maaaring makaapekto ng di maganda sa iba. Pwede kasing malungkot siya dahil may pinagdadaanan sa school o sa kanilang tahanan na pwedeng ipag-alala ng mga tao sa kanyang paligid. Sakto, nandito na ang ating bisita! Mabuti na lang at nandito si Doc Mike para tulungan tayo maintindihan ang helpful feelings at unhelpful feelings. Magandang araw, Ana at mga ka-Gen H. Nice to see you again po, Doc Mike. Doc, ano po ba yung helpful feelings at unhelpful feelings? Walang problema, Ana. Tara't simulan natin sa helpful feelings. Ang mga halimbawa nito ay pagmamahal, kasiyahan, pagtitiwala, pag-unawa at marami pang iba. Doc Mike, bakit po ba mahalaga ang mga ito? Kapag dinevelop natin ang mga emosyon na ito, nagbibigay ito ng self-confidence o kumpiyansa sa ating sarili. Nakatutulong din ito na lumalim ang ugnayan o relasyon natin sa iba. Doc, ano naman po ang unhelpful feelings? Good question. Ang unhelpful feelings naman ay galit, takot, lubos na kalungkutan o depresyon, inggit, at marami pang iba. Hindi rin positibo ang epekto nitong emosyon na ito dahil bumababa ang kumpiyansa ng isang tao sa kanyang sarili at maaari pang magdulot ng hidwaan sa relasyon sa iba. Ganun po pala yun. Salamat po, Doc Mike, ha? Oo, Ana. Pero tandaan nyo, normal na minsan nakararamdam tayo ng mga damdaming hindi masaya o magaan. Kagaya ng lungkot, inis, selos o takot. Hindi ibig sabihin na masama ka o mali ka kapag nararamdaman mo yan. Kasi ang mga damdamin ay parang mga bisita. Dumadaan lang sila. At kahit yung mga damdaming hindi nakatutulong, may gustong sabihin sa atin. Halimbawa, kapag malungkot ka,
baka ibig sabihin gusto mo ng yakap o kausap. Kapag naiinggit ka, baka gusto mo rin magkaroon ng isang bagay. Hindi masama ang makaramdam. Ang mahalaga ay alam natin kung paano ito harapin sa mabuting paraan. Hindi kayo nag-iisa. Lahat ng tao, pati mga matatanda, nararamdaman din yan. At narito kami para tumulong sa inyo. Hanggang sa muli, Ana, at mga ka-Gen H! Maraming salamat ulit, Doc Mike. Paalam! Mga ka-Gen H, ngayong alam na natin ang helpful feelings at unhelpful feelings, subukan nating tulungan sina Ron at Marie. Para kay Marie na may helpful feelings, anong mapapayo natin? Patuloy nating hikayatin si Marie na maging positibo at makisalamuha pa sa kanyang mga kaibigan at kaklase. Ano namang mapapayo natin para kay Ron na posibleng may emosyon na hindi nakatutulong sa kanya? Magandang tip yan! Para kay Ron, mabuting magkaroon siya ng kausap na mapagkakatiwalaan, kaklase, kaibigan, teacher, magulang na tutulong sa kanya na maintindihan ang kanyang emosyon. Good job mga ka-Gen H! Lagi niyong tandaan na walang tama o maling emosyon. Ang importante ay matuto tayong i-manage ito upang mapanatili ang ating kumpiyansa sa sarili at mapalalim ang ating relasyon at gumanda ang pakikisalamuha sa iba. Tandaan, ang Gen H, always healthy and happy! Hanggang sa muli, paalam!